In this video, ang dami nagtatanong sa akin paano mag-deposit sa ganitong wallet, paano mag-withdraw sa ganitong wallet, or paano ko dalhin yung isang asset ko papunta sa isang exchange. Etong video na yun, tuturuan ko na yung ultimate tutorial kung paano mag-withdraw at deposit sa kahit anong wallet. Okay? Sa kahit anong wallet papuntang exchange or sa exchange papunta sa isang wallet. Alright, so ang exchange na gagamitin natin ngayon as an example is yung OKX at yung first wallet na gagawin natin example is yung Trust Wallet kasi marami din gumagamit ng Trust Wallet. Alright, tuturuan ko muna kayo paano mag-deposit ng pera sa OKX galing sa isang wallet or galing sa Trust Wallet. For example, gusto natin cash in ng or mag-withdraw ng BTC sa wallet, Trust Wallet papunta sa isang exchange. Any exchange, hindi man porket OKX lang. Alright, so send, click mo lang yung send. Hinihingi kayo ng valid address tsaka yung amount na BTC na isi-send mo. Saan mo i-fill up to? Saan mo makukuha yung sagot dito sa blanco na to? So balik tayo sa OKX, doon natin makukuha yung sagot natin. So punta kayo sa assets, deposit. Okay, punta tayo sa deposit, select crypto, piliin natin yung Bitcoin kasi syempre mag-send tayo ng Bitcoin from Trust Wallet papunta sa isang exchange. Now, piliin natin is Bitcoin Network. Alright? Bitcoin Network. Kung Bitcoin mo ay nasa Bitcoin, o ay na Bitcoin o yung Bitcoin, ibig sabihin ang Bitcoin mo ay nasa Bitcoin Network. Alright? So, kailangan mo ng Bitcoin Network address, recipient address. Dito mo yan makukuha sa isa kahit anong exchange, no? Kahit anong exchange, di kailangan ng OKX. Punta ka sa Binance, punta ka sa Bybit, basta punta ka lang sa deposit, select crypto deposit, BTC, select network, BTC Bitcoin. Then click mo lang yung next, ayan na. Bibigyan ka ng address na. Ayan, copy mo lang to, paste mo lang to dito. Make sure to double check, right? Double check mo, pati yung network, double check mo lahat kasi possible mawala yan at hindi mo na mababalik or hindi mo na makukuha kung nagkamali ka. Okay, double check your BTC address and then yung amount, 1 Bitcoin. Preview, send, may konting gas fee, then okay na. Aantayin mo na lang yan dito. So, makikita mo, meron tayong parang transaction history to or records, no? I'm not sure kung automated na siya lalabas, automatic, or kung kailangan mo i-refresh. So, minsan kung di lalabas, i-refresh mo lang yan. Then, once na nag-reflect yan sa record, ibig sabihin, confirm na yung transaction mo, inaantayin na lang na, kumbaga, confirm na parating na yung Bitcoin mo papunta sa OKX, no? Meron mga confirmation lang. Yun yung mga miners, Bitcoin miners, no? Minamine nila or kino-confirm nila yung transaction mo. So, antayin mo lang yun, few minutes. So, once na nag-push na yung confirmation, ang Bitcoin mo ay nasa OKX na. Alright. Next is paano naman mag-withdraw? Gamit naman tayo ng ibang wallet. For example, Phantom Wallet, no? Kung mahilig ka sa Solana, gusto mo mag-send ng Solana sa Phantom Wallet mo galing sa isang exchange. Sabi natin ngayon sa Binance naman tayo ngayon, no? Para maiba naman. Kasi again, pare-parehas lang to lahat, no? Regardless kung anong exchange, regardless kung anong wallet, basta wallet yan, saka exchange yan, pare-parehas lang ang mga procedure. Iba-iba lang yung mga interface. Alright. So, ngayon naman gusto natin mag-withdraw ng Solana papunta sa Phantom Wallet natin. So, punta lang tayo sa assets. Ayan. Hanapin natin yung Solana. Kaya natin magpindot ng withdraw. Ito, dito. Withdraw. So, punta lang kayo withdraw. Hanapin mo yung Solana. Sol. Now, hinihingi ulit tayo ng address kung saan natin isi-send yung Solana natin. So, balik kayo sa Phantom Network, copy mo lang, ayan, then paste. Alright? Then, magkano sol ang bibigay, isi-send mo? Sabi natin, 10 sol or 15 sol. Withdraw mo lang, 2FA, email, codes, then okay na yan. Once na na-push through na yan, aantay mo na lang dumating yung sol mo sa Phantom Wallet mo. Aantay mo na lang, automatic yan, mag-reflect na yan. So, itong 0.09 sol ko, magiging 15.09 sol na lang within minutes. O, na-withdraw mo na, no? Ang kinaganahan dito sa Binance, automatic na siyang pipili na network para hindi ka na magkamali. Kasi, mapapansin mo, another example, bibigyan ko kayo another example. Ngayon naman, try natin sa MetaMask. At gusto natin sa Base, no? Sa Base. Gusto natin mag-send ng pera sa MetaMask base chain. Okay? Kasi syempre, pag gusto mo mag-withdraw ng Ethereum, marami kang network na pipiliin. May Ethereum sa Ethereum, may Ethereum sa Arbitrum, may Ethereum sa Optimism, ang daming Ethereum, no, sa iba-ibang chain. So baka doon kayo nalilito.
So again, withdraw ulit tayo. Gamitin ulit natin yung Binance as an example. Ethereum naman gusto natin i-withdraw. Okay, again, pare-pares lang. Hinihingian tayo ng address. Ito yung medyo baka malito kayo, no? So itong address na to, kung ano lang yung wallet address mo. Regardless kung anong chain ka, hindi mo na kailangan lumipat pa ng Ethereum or Linea para lang i-kopya. Automatic yan. Kahit anong klaseng chain pa yan, iisa lang ang wallet address mo. Alright? Iisa lang yung wallet address mo, regardless kung anong chain yan. Pinutin mo lang to, paste mo lang yan. Now, ito yung pinaka-importanting part, yung network, no? Saan mo ililipat yung Ethereum? Katulad ng sinabi ko kanina, maraming iba-ibang klaseng Ethereum sa bawat chain. May Ethereum sa Optimism, may Ethereum sa Arbitrum, even may sa BSC, I think meron din. So dito na pipili, saan mo ba gustong ipasok or withdraw yung Ethereum mo? Saang network? Sa wallet mo. Alright? So meron tayong Ethereum, Arbitrum, Optimism, BSC, Base, ZK Sync, Manta. So gusto mo ng Ethereum, papunta sa Manta, so then click mo yung Manta. Kailangan mo ng Ethereum sa BSC, then click mo yung BSC. Ganun lang yan. So sa example is gusto ko ng Ethereum sa base ko, base chain. So pinutin ko lang yung base chain. Ganun lang yun. Same address, no? Wala kang kailangan baguhin. Network ang pinaka-importante. So 1ETH, withdraw, confirm. Then antay mo lang yan. Pag hindi mo makita yung funds mo dito, ibig sabihin baka nagkamali ka ng network, kailangan pumunta sa base. Hanapin natin base. Then mag-reflect na dapat yan. Magiging 1.05 Ethereum na lang within minutes din yan. Mabilis lang. Pag magde-deposit ka, same lang katulad sa Trust Wallet, you know, pinutin natin BTC. Okay, Polkadot naman ngayon. Sabi natin example, Polkadot. Send. Ganun lang yun. Sa MetaMask, ganun lang din yun. Kaya gusto mo i-deposit gusto mo na i-send yung Ethereum mo, pumaldo ka na sa base chain, gusto mo na withdraw, gusto mo na ibalik sa Ethereum, sa Binance or sa OKX, click mo lang Ethereum, then click mo lang yung send, hinihingi ka ulit ng address, try natin sa Binance, deposit crypto, so Ethereum, ayan, pinapipili tayo network, saan ka pumaldo? Sa base chain. So, ang nilagay natin is base chain. Ngayon, binigyan ka ng wallet address. Ito naman yung ipipaste mo dito sa MetaMask mo. Alright? Wag kang magkakamali, no? Base chain, kailangan mo i-send is nasa base address din yan. Diyan, probably baka mawala yung pera mo pa nagkamali ka. So, make sure, ang Ethereum mo sa wallet mo ay nasa base chain, ang deposit address mo sa Binance ay nasa base chain din. Dapat magtugma yan. Hindi pwedeng hindi magkaiba yan. Hindi pwedeng Ethereum to tapos sa wallet mo base. Hindi pwedeng BSC sa deposit address mo sa network ng deposit address mo is BSC tapos yung Ethereum mo sa wallet mo ay Ethereum. Hindi magtutugma yun. Possible mawala yung pera mo. So always double check. Alright. Again, any wallet, any exchange, pare-parehas lang ang instructions, pare-parehas lang ang procedure, nag-iiba lang sa interface, saka saan yung button ng withdraw or saan button yung deposit. So, pare-parehas lang yung procedure, no? Hindi mo na kailangan gawing complicated pa sa mga ibang wallet. Pare-parehas lang. So, I hope nakatulong tong video kasi marami nagtatanong sa akin about sa paano mag-withdraw, paano mag-deposit. I hope ito na yung sagot sa lahat ng mga tanong nyo. And if ito na yung sagot sa mga tanong nyo, make sure i-follow nyo ako sa TikTok, subscribe kayo sa YouTube ko kasi gagawa pa ako ng mga tutorial, educational content lalo na nasa bull market na tayo. Alright, thank you, bye-bye.